Okay po. Ang akin pong i-discuss sa inyo yung pag-review ng ating klima o anong nag-transpire na klima natin in the past month. So, particularly sa buwan ng Nobyembre at itong mga nakaraang araw ng Disyembre until December 15. So, ito po yung ating pag-uusapan o ito yung content ng ating presentation. So, magbibigay po ako sa inyo ng update about sa recent o yung mga nag-transpire na kondisyon ng El Nino Southern Oscillation in the past weeks. Tapos, yung mga weather system natin na nakapekto sa ating bansa in the past several weeks. Tapos, ang climate assessment in terms of rainfall, tropical cyclone, and ating temperatura sa bansa. At lastly, yung summary. So, pupunta natin ngayon ang anong kondisyon ng El Nino Southern Oscillation sa Pacific, no? Ito yung ating binabantayan dito sa may Nino regions, yung nakikita niyo na may araw. Ito po yung Nino regions. At dyan natin ina-assess o nakikita yung mga observation in terms of yung atmosfera at yung karagatan, no? Kung magkakaroon ba ng ah, parang common, no? No, common na epekto or nagkakaroon ng cohesiveness ng kanilang anong kaganapan. Sa ngayon po, in terms of atmospheric indicator o yung Southern Oscillation Index natin na tinatawag, so ito po yung pagbabago ng atmosfera kung nagiging low pressure area ba dito or nagiging high pressure area. So, sa kasalukuyan, nakikita nyo dito in the past several months na ang ano natin, ang SUI ay nandyan pa rin sa neutral level. Kasi ang ating threshold is around 7, no? Kung magkakaroon ng departure ng 7, ay nakikita natin na nandun yan sa threshold ng La Nina kung mataas sa positive 7. Pag negative 7 naman, ay ano po yun, El Nino. So sa ngayon, andyan siya sa malapit sa sa blue line, no? So pero nasa neutral level pa rin po. Pag titingnan naman natin ang oceanic indicator natin, which is yung sea surface temperature po ang ating tinitingnan dito o yung paglamig o pag-init ng dagat. Nakikita nyo dito na andyan pa rin po siya sa loob nitong line ng red and blue. So, ibig sabihin, nasa neutral phase pa rin po tayo base sa mga observations natin. Pero napapansin niyo dito na below zero siya o ibig sabihin may cooling tayo nakikita in the past months, no? Although hindi lang natin na-meet yung negative 0.5 na threshold. Pero nandun pa rin tayo sa neutral. Pero nakikita natin dito, may paglamig sa dagat dito sa Pacific na ating minomonitor. Dito sa ating minomonitor na sa Pacific. Now, base sa ating sa pag-asa, no, pag-asa alert o ENSO alert and warning system, ay nasa La Nina, ay yung status natin ngayon ay nasa La Nina alert pa rin po. Titingnan natin mamaya sa forecast kung magbabago po ito sa mga susunod na araw. Dahil mayroon po tayong outlook mamaya sa ating last presentation. Pero ito po ito yung pinalabas natin base sa ating recent condition. So, sinasaad doon na yung La Nina-like o yung hindi pa naman pumunta doon sa kondisyon na sa La Nina, full-fledged La Nina, pero base doon kanina sa na-observe natin na may nagkakaroon ng cooling sa Nino regions, malamig siya pero hindi naabot yung threshold na ating binabasihan dyan sa Pacific na although nasa full ENSO neutral range mo po nga tayo. So ating pinapaalala, kahit wala pa man tayo doon sa La Nina condition, pero during La Nina-like condition, meron na rin po yung epekto sa ating climate system, which ang condition na yun ay maaaring magkaroon ng increased na likelihood of having above normal rainfall condition. In some areas of the country, that can trigger yung mga adverse impact like heavy rainfall, floods, flash floods, or rain-induced landslide. So ito yung ating ipinalabas na monthly climate assessment at outlook noong December 12. Available din po ito sa website ng Pag-asa. Meron tayong parang narrative at meron din po tayo yung visual para po mas maintindihan. At nasa saad dito yung nangyari noong November at yung magiging forecast for September. Ito po yung mga weather system na nakaapekto sa ating bansa in the past several weeks. Yung ITCC, Easterlies, localized thunderstorms,
So ito yung mga mas frequent na naranasan sa eastern side, no, dahil ano tayo ngayon. At sa ito yung shear line. So kung hindi familiar sa iba, ito yung tinatawag before na tail end of frontal system. So most likely ang mas naapektuhan nito ay yung eastern side ng bansa. At nagkaroon nga tayo ng onset ng amihan, no, noong November 19. So ibig sabihin, nagkakaroon na ng epekto yung winter, no? At recent lang nga, itong nakaraang mga araw ay naramdaman natin na medyo lumamig yung some areas of Luzon, including Metro Manila. At yung mga low pressure areas, no, na nasa natin in the past several weeks. But yung apat na tropical cyclone noong November na naranasan natin, namely yung si Marce, si Nika, si Okwil at si Pipito. Sorry, may typo lang. At sunod-sunod yan noong November. But itong December, although hindi dito natin na-include si Kirubin, pero hindi pa naman siya kung ano natin mas sa ano na nasa hindi pa natin siya na ano kasi hindi pa siya na nasakop dito sa ating timeline, no, which is December 15 lamang. At ito yung pinalabas natin na onset ng Northeast Monsoon o amihan noong November 19. So available din po ito sa ating website. Ito yung sinatawag nating press release, no? At ito po yung mga bagyo na nag-transpire nung November. So ito yung mga track nila at induced na mga pag-ulan sa areas ng bansa, no? So mas makikita nyo dito, itong mga bagyo na ito ay mas naapektuhan yung northern at central Luzon. Actually, mas nababad or mas naapektado yung northern Luzon talaga base sa kanilang track, no? So, nagbigay siya ng maraming pinsala sa northern Luzon at some areas of central Luzon. Ito is some of the images and videos, no, nakita o nakalap natin sa epekto nitong mga bagyo na ito. So at yung storm surge, no, yung mga matataas na alon, malakas ng hangin at pinsala sa infrastruktura at agrikultura sa ating bansa. So base nga sa combined na SITREP, no, na itong epekto nitong mga bagyo like namely Marcel, Nika, Ophel at Pipito ay base sa SITREP na noong November 19 ng NDRRMC ay approximately 700 million ang epekto or damage to infrastructure ng mga bagyong ito. At base sa report din ng Department of Agriculture, nearly 600 million ang epekto ng mga bagyong ito sa doon sa ano lang sa rice and corn, no, sa agriculture particularly. Now ang ating karagatan din actually ay mas mainit kaysa sa usual. Makikita nyo dito sa animation na nakikita nyo dito, yung pula ibig sabihin mainit na dagat at itong blue ay malamig na dagat. So nakikita nyo na near the country, especially sa eastern side ng ating bansa, ay mainit yung ating dagat, around 20 ranging 28 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. At actually kung titingnan natin kung gaano siya kalalim sa karagatan, no, yung mainit na dagat ay nakikita actually up to 200 meters depth ng ating dagat ay mainit dito near the country. Ito po yun dito sa slice na ito. So actually, ito, although usual naman na mainit talaga ang dagat sa atin dahil nasa equator, no? At saka yung current natin ay mapupush talaga yung dagat papunta sa atin. Pero mayroon pa rin trigger bakit unusual or mas mainit kaysa sa usual ang ating karagatan. So mayroong mechanism yan na bakit nagkakaroon ng variability in terms of sea surface temperature. So balikan natin yung ang itong mechanism kung mayroon tayong pre-developing La Nina, no? So makikita nyo dito sa animation na kung mayroon tayong
Kasi pag may La Nina or La Nina-like condition, mas malakas yung trade winds. So, kung mas malakas yung trade winds, mas napupush yung dagat o mas malakas yung pag-push ng dagat o sea surface ng dagat, no? So, yung warm pool na tinatawag natin, mas nakakaabot sa atin o umiinit pa ang ating dagat. Kasi nga, nabanggit ko kanina, usual naman, mainit ang ating karagatan. Pero may nagtitrigger dyan bakit unusual yung pag-init. So, isa sa ating nakikita yan na yung pre-development ng La Nina ay may epekto sa mas mainit na karagatan sa ating bansa. Na, so, base naman sa ating rainfall assessment sa buwan ng Nobyembre, makikita nyo dito sa ating mga image, ay ito pong observation dito sa gitnang image ay ito yung mga observation natin. Mapapansin ninyo, yung eastern side ng Luzon, Visayas at Mindanao ay may matataas na rainfall, which is normal naman yan during this time of the year dahil nga ay nasa amihan season, which is yung eastern side ng bansa natin ang nagkakaroon ng mas maraming ulan. Pero mapapansin niyo dito, may mga more than 500 millimeter na rainfall na naitala sa may most part ng eastern side ng Luzon, no? So, makikita niyo yung dark blue at dito sa may eastern side ng Mindanao. Pero kung i-compare natin yan sa usual nating naranasan, which is itong panel ng pinakakaliwa, no? So ito kasi yung usual natin o normal na naranasan. So ito yung percent normal nakikita nyo sa pinaka kanan ng image ay itong Pilipinas. So base dyan, makikita ninyo na around 20 provinces ang nakaranas ng mas maraming ulan kaysa sa usual, which is yung blue, no? So yung green naman, near normal, 16 provinces ang nakaranas sa ating bansa at below normal yung yellow ay nasa 45 provinces ang nakaranas, which is ito yung mayroon ding naranasan nakaranas na mga probinsya na 3 probinsya na way below normal. So pag nasa yellow or pula, ibig sabihin may reduction doon sa usual na naranasang ulan. Now, pagdating naman ng Disyembre, although kalagitnaan pa lang tayo ng Disyembre, sa base sa ating assessment, ay may mga areas na sa eastern side ng bansa, lalo na sa southern Luzon, ay mayroong matataas na rainfall which is above 500 millimeter ang naranasan o yung magnitude, no? Pero kung yung observation natin nitong first half ng December, ay kung compare natin yan sa usual na naranasan ng December, yung first half lang ng December po, ano. Pero makikita nyo dito na marami pa rin na yung bahagi ng Mindanao, Palawan at nitong Bicol region, Quezon at itong bahagi ng Cagayan ay nakaranas na sila o naranasan nila yung mas marami kaysa sa usual na mga pag-ulan, which is ang bilang ng probinsya ay nasa 16, no? So, yung usual lamang na nakaranas na o yung tamang mga pag-ulan lamang base doon sa normal na naranasan ng mga lugar ay nasa 38 provinces. Samantala, 30 na probinsya yung may reduction ng pag-ulan sa first half ng December. Now, in terms naman sa kung gaano tayo kainit at lamig nung nakaraang November, ay mas nakikita natin na mas maraming lugar sa bansa ay nakaranas ng mas mainit ka sa usual na panahon, no? O na environment o base sa ating na-observe na mean temperature or air temperature. At base nga sa ating assessment, yung pinakamataas na temperatura noong November ay naranasan sa Butuan City noong November 17, no? 36.2. Samantala, ang pinakamalamig ay naranasan sa Benguet, no? So La Trinidad, Benguet, which is 13.6 degrees Celsius. Now, kung isusum lang natin or i-focus lang natin sa Metro Manila, ang pinakamataas na temperatura na naranasan sa Metro Manila ay nasa 34.6 noong November 20 sa NAIA po yan sa Pasay City. At 22.5 naman, dalawang araw siya, November 21 at 22, dito sa Quezon City. Mayroon din tayong mga stasyon sa mga lugar ng bansa na
nagkaroon ng new record ng maximum temperature. Ibig sabihin, yung mga extreme high temperature ay na-surpass po, no? Sa Tanay ay nagkaroon ng ah, ng 30.8, no, na surpass. Yung sa Butuan na-surpass yung 36.2 at sa Puerto Princesa, Palawan ay na-surpass yung 35.2. Now, samantala sa December, no, sa first half ng December ay nakaranas na tayo ng mas mainit din. Katulad ng November, yung first half ng December ay mas mainit tayo kasi sa usual na December natin. So malaking bahagi ng ating bansa. Yung nakikita nyo dito pula, outline pula, ay ibig sabihin para mas mayroon siyang departure dun sa usual nating naranasan, which is 0.5 degrees Celsius to more than 2 degrees Celsius ang range ng departure or mas mainit kaysa sa usual na naranasan. Ang ating pinakamataas na temperatura na naitala sa first half ng December ay sa Occidental Mindoro, no? Sa San Jose, 36.2, samantala yung mababa ay nasa 14.8 sa Benguet pa rin noong December 15. Samantala sa Metro Manila, sa Quezon City pa rin yung nakaraan. Yung Quezon City pa rin na nakaranas ng mas mababang temperatura, 23.1 noong December 4 at 33.7 sa Pasay City pa rin noong December 6. Now, base sa ating assessment sa ganito, in summary, no, nasa La Nina alert pa rin po tayo ang ating ENSO alert system status. At noong November ay base sa ating rainfall assessment ay maraming bahagi ng bansa ay nakaranas ng above normal, particularly sa Northern Luzon at most part ng Central Luzon. Samantala, sa mga probinsya ng Camarines, sa Catanduanes, Bukidnon, yung eastern portion ng Mindanao ay near to above normal rainfall condition ang naranasan. Samantala, sa nalalabing bahagi ng bansa ay near to below normal. Ibig sabihin may reduction sa sa ulan na naranasan sa nalalabing bahagi ng bansa. So, at sa December naman, in terms of rainfall, yung kalagitnaan ng December ay sa bahagi po ng Mindanao, Bicol Region, Palawan, at southern part ng Negros Island Region at Central Luzon ay near to above normal rainfall ang naranasan. Samantalang way below normal o may kakulangan sa ulan na naranasan sa sa nalalabing bahagi ng bansa. So both months or November to December 15 ay mas mainit tayo kaysa sa usual nating naranasan sa malaking bahagi ng bansa. Ang medyo nagkaroon lang ng paglamig yung bahagi po ng Coron area. So yan po ang ating climate review at kung may katanungan po kayo mamaya ay atin pong sasagutin sa ating climate forum o sa ating open forum. Balik po kayo, Ann. Maraming salamat. So maraming salamat po, Sir Joey, for your presentation. Ngayon naman po ay dumako na po tayo sa ating sub-seasonal to seasonal forecast na ihahatid po sa atin ni Mr. Ryan T. De Ocampo, Weather Specialist 1 mula sa Climatology and Agri-Meteorology Division ng DOST Pag-asa. Maraming salamat, Binibining Joanne. At ako po ngayon ay maghahatid sa inyo ng sub-seasonal to seasonal forecast. Ako po muli si Ryan De Ocampo. Salamat po at kasama namin kayo sa huling pagtatanghal ng Climate Forum ngayong taong 2024. Yan po. Narito po ang balangkas ng aking iulat sa inyo. Ano po ba ang sub-seasonal to seasonal or S2S forecasting? Ano po ang sources of predictability ng S2S? At ikatlo po ay yung actual na forecast natin at ang panghuli ay ang ating pagbubuod po. So, ano po ba ang sub-seasonal prediction? So, ito po ay pumupuno sa gap o sa space na ito sa pagitan ng weather at ng seasonal na forecast. So kung babalikan po natin, kanina po, inulat po ni Ma'am Lori yung weather prediction. So ito po ay mula ito ay short term, no? 1 to 14 days. So ito po ang forecast ng panahon, mga bagyo,
Samantala, ang nasa kabilang dulo naman po ng forecast lead time ay yung tinatawag natin na seasonal prediction. So ito po ay mula 1 month hanggang 6 months o umaabot pa ng isang buong taon. So kung mapapansin po ninyo, meron pong space o gap sa pagitan nitong dalawang forecast lead time na ito. At ito po ay pinupuno ng sub-seasonal prediction. So ito po ay maaring 2 weeks hanggang 2 buwan. So kasama po sa pino-forecast dito ay ang rainfall o ulan, temperature, at maging ang bagyo po. So ano-ano po ba ang sources o ano pong mga weather phenomena o large-scale patterns ang maaring makatulong sa atin para makapag-predict po tayo ng S2S? So pangunahin na po rito ang tinatawag natin na Madden-Julian Oscillation or MJO. Gayun din po ang mga kondisyon sa ating karagatan, sa kalupaan at sa ice surface po. So kabilang na po rito ang El Nino Southern Oscillation, ang ulat po ni Ginoong Joey kanina. Gayun din po ang soil moisture, ang snow cover at ang interaction po ng stratosphere at troposphere. So mag-focus lamang po tayo sa MJO ano. So narito po sa inyong kanan ang schematic ng MJO. So mapapansin po ninyo, meron po siyang horizontal o na parang direction. So papunta po sa east o sa silangan ang direksyon ng MJO ano, at meron din po siyang vertical na motion na kung saan kapag may papataas po na galaw ng hangin ay yung area po na kung saan meron ganong papataas na hangin ay nagkakaroon po ng stormy at wet na condition. Samantala, doon naman po sa may direksyon na kung saan ang hangin ay pababa, ang condition po ng panahon ay sunny at tagtuyot. So, ang MJO po ay disturbance po sa normal na cloud, wind and rainfall and pressure patterns sa isang lugar. So umiikot po ito sa tropical area, so malapit po sa equator, um, 30 to 60 days. So nauna po itong naulat, so medyo matagal na po 1971, 1972, bagamat meron pong na-discover na mas maaga pa pala, noong 1960 pa po pala ito na unang naulat. So narito naman po ang animation ng MJO na meron pong kaulapan, tapos meron din pong pag-uulan. So paano po natin natatrack kung nasaan na ang MJO? So tinatawag po natin ito na phase diagram. So para lamang po siyang orasan, so meron pong na numero na 1, 2, 3 hanggang 8. At nakasaad naman po dito kung ano po yung nire-represent nung mga numbers na ito. So halimbawa po ang phases 2 and 3, yun po ay nasa Indian Ocean. So narito po. Samantalang yung phases 4 and 5, yun po yung maritime continent kung nasaan po kabilang ang Pilipinas. So ang RMM1, RMM2, so ito po nakikita natin na ito na diagram, ay sinusukat lamang po kung gaano po kalakas at kung nasaan na po ang MJO. So kung mapansin po ninyo, meron pong bilog sa pinakagitna. So kapag yung RMM po ay nasa loob, so sinasabi po natin ang MJO ay mahina o mahina po yung signal. Samantalang kapag nasa labas, ito naman po ay tinuturing na malakas yung signal. So ano po, para po siyang orasan at kalimitan po dahil nga po eastward o papunta sa silangan ang direksyon ng MJO ay anti-clockwise naman po ang direksyon nitong sa ating orasan. So narito naman po ay pagmamapa lamang po ng anomaly o deviation ng pag-uulan sa bawat phase. So kapag brown po, ay ibig sabihin po ay mas tuyot kaysa karaniwan, samantalang kapag green, pag berde o kaya ay blue, ibig sabihin naman po ay mas maulan kaysa karaniwan. So kung mapansin po ninyo sa phases 4, 5 at 6 ay doon po nakaranas tayo ng mas maulan kaysa karaniwan. Samantalang sa ibang phases naman po, halimbawa sa phases 8, 1, 2 at 3 ay meron pong mas tuyot kaysa karaniwan na pag-uulan. So ito po ay mula po sa buwan ng Nobyembre hanggang Marso. So bakit po natin kailangan pagtuunan ng pansin ang MJO?
So ito po ay dahil maaari nitong, kagaya po ng naipakita natin kanina, maaari nitong palakasin o pahinain ng normal na pag-ulan na nararanasan sa ating bansa. So halimbawa po nito, ayon po sa pag-aaral ni Dr. Bagtasa noong 2020, mapapansin natin na sa phase 4, 5, and 6 ay mas mataas po ang pag-uulan kaysa karaniwan. Lalo na po sa bandang Caraga sa phase 5, sa Bicol region sa phase 6. Samantala sa ibang mga phases naman po, makikita po natin na mas tuyot kaysa karaniwan. So halimbawa po sa Caraga, pinakatuyot po kaysa karaniwan sa phase 1. Bukod pa dito, maaari din pong maging modulator ng tropical cyclone formation ang MJO. At itong matinding pag-uulan po at maaring pagkabuo ng bagyo ay maaring magresulta sa pag-uulan na maaring magdala ng ng baha, samantalang ang pagkaroon po ng mas tuyot kaysa sa karaniwan na kondisyon ay maaring magtuloy-tuloy po sa pagkakaroon po ng ganitong mga conditions. So, kanina po naipakita po natin na meron po tayong upper level at lower level na bahagi ng ating atmosphere. So, ito naman po ay pagmamapa lamang po ng upper level na atmosphere. So, kapag pag green po o blue, ibig sabihin po nito ay mas maulan kaysa karaniwan, samantalang kapag brown naman po ay mas tuyot kaysa sa karaniwan. So, andito po tayo, nasa 120 degrees east. So, kung mapansin po ninyo, nakaberde po siya. Ibig sabihin po, simula po kalagitnaan ng Nobyembre ay active po ang MJO. Kaya naman po, mas nagdadala po ito ng mas maulan na panahon kaysa karaniwan. So, narito po ang ating phase diagram. Kung mapansin po ninyo, andito po ang MJO, nasa maritime continent po. Yun po. Ngayon naman po, magtungo tayo sa forecast natin kung nasaan ang MJO sa susunod na 2 linggo. So narito po ang dalawa sa mga models na ating tinitingnan. So kung mapansin, yung pula po, ito po ay para sa week 1, samantalang yung asul ay para naman po sa week 2. So kung mapapansin po natin, lahat po sila ay, yung dalawa po ay sumasang-ayon na patuloy po ang propagate ng MJO papunta sa silangan, Bagamat sila po ay hindi nagkakasundo kung gaano po kalakas ang signal ng MJO. Halimbawa po, itong nasa kanan, makikita natin na yung forecast po nito na mas lalakas pa ang signal ng MJO, samantalang dito sa kaliwa ay sinasabi nito na maaring humina pa ang signal ng MJO. Ngayon naman po ay pagtuunan natin ng pansin ang forecast products ng DOST Pag-asa. So ito po ay ang ating TC threat potential at ang rainfall exceedance probability forecast. So ito po ay maaring nakita nyo na po ito sa ating mga Facebook page ng DOST Pag-asa. So ito po ang tropical cyclone threat potential. So dito po ay pinapakita natin ang posibilidad na pagkaroon ng bagyo sa ating monitoring domain sa loob ng susunod na 2 linggo. So sa unang linggo po, December 18 hanggang 24. So makikita, so bukod po sa minomonitor natin ngayon na LPA, so meron pa din po tayong minomonitor or meron pong moderate, katamtaman o mababang chance ng pagkakaroon ng bagyo. So ito po ay mula December 18 hanggang 24. Samantala, sa linggo ng December 25 hanggang 31, itong nakita po natin nitong linggong ito ay maaari pong magtuloy. So, katamtaman hanggang mababang tsansa po na matuloy po yung kanyang pagkabuo. Ngayon naman po, balikan lamang po natin ang climatological o karaniwang track o daanan ng bagyo tuwing buwan ng Disyembre. So, base po sa ating pag-aaral, meron pong karaniwang 5 na karaniwang dinadaanan yung bagyo. So una po, ito po ay lumiliko lamang, hindi po tumatama sa kalupaan. Meron din pong pangalawa na nagre-recurve o hindi po tumatama sa kalupaan. Meron din naman po na tumutuloy at nagla-landfall o tumatama po sa bandang northern or central Luzon.
Isa pa pong karaniwang daanan nito ay tumatama po sa Southern Luzon at Northern Visayas. At ang panghuli po, ito po ay maaring dumaan sa Northern Mindanao at Southern Visayas. Ngayon naman po, tignan natin ang rainfall exceedance probability. So ito lamang po ay ang tsansa na maaring humigit ang ulan sa loob ng linggong ito sa sinabi natin na threshold. So halimbawa po dito, makikita po natin kung ano ang tsansa na ang ulan mula December 18 hanggang 24 ay humigit sa 50 millimeters. So kapag pula po, ibig sabihin ay mataas ang tsansa. Kapag medyo orange po, ibig sabihin ay katamtaman ng tsansa. Kapag verde naman po, ibig sabihin mababa po ang tsansa na humigit sa 50 millimeters ang kabuong ulan. So kung mapansin po natin sa mga areas po ng silangan po ng Cagayan at ng Isabela, gayon din po sa Bicol, malaking bahagi po ng Visayas at malaking bahagi ng Mindanao, meron pong mataas na tsansa na humigit sa 50 millimeters ang pag-uulan. Samantala, kung titignan naman po natin ang sa buong bansa. Ngayon naman po, para sa tsansa na humigit sa certain thresholds natin ang ulan mula December 25 hanggang 31. So mataas po ang tsansa na humigit sa 50 millimeters ang ulan sa bahagi po ito ng Cagayan Valley, gayon din po sa Bicol region, sa Samar at bahagi din po ng Panay Island. Moderate naman po katamtaman sa nalalabing bahagi ng Cordilleras, sa nalalabing bahagi ng Bicol, at gayon din po sa bahaging ito ng Eastern Mindanao. Para naman po sa tsansa na humigit sa 100 millimeters ang kabuong ulan, wala po tayong nakikita na may mataas na tsansa ng pag-uulan na magigit sa 100 millimeters maliban po sa bahaging ito ng Cagayan Valley.